my beloved Boss Mike Cervera. Marcos Duterte. O, sanib puwersa. Eto, pasok. Laban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay. Ayop, mga kababayan. Ang ganda ng pagkakapili ng kulay. Kulay itim talaga. Kulay itim talaga. Halatang halata mo. Nasa panig na sila ng kadiliman. Kulay pa lang ang pagbabasihan, mga kababayan. Itim. Panig sa kadiliman. Nako, mga kababayan. Mag-iingat kayo. Lahat ho ng kulto, gamit na ano kulay? Itim. O, di ba? O, eto mga kababayan, pakinggan ninyo ang Marcos Duterte sanib puwersa. O, pasok. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at Itim ba ang kulay ng bansa? Samantalang sa harap ko kulay asul. Sa mga paligid kulay berde. Ano ba itong pinagsasabing kulay ng itim? Bakit ba? Noong panahon ba ng tatay mo, sinabi ba namin kulay pula? Oo, kulay pula. Sige na, paano? Dumanak ang dugo Noong panahon ng tatay mo Pambihira itong mga ads nito. Tuloy. krimen nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom Gutom na ho, si manang nyo. Oo. Gutom na ho. Baka naman ho. Manong Bongbong yung manang mo, gutom na. Pero kung gumastos sa kampanya, ay sandamakmak na pera ginagastos niya. Mga kababayan, si Manang Amy ho ay isa sa pinakamalaki ang gastos sa kampanyahan ngayon. Tapos sasabihin niya, gutom na. Manang Amy, bumilib sana kami sa iyo. Kung yung bilyon-bilyon na ginagastos mo para sa kampanya mo at manalo ka, binigay mo sa tao. Kung yun ang ginawa mo, Manang, nandito ako. Oo, ipagpapatuloy ko yung pagtatanggol sa iyo. Kaso, Manang, hindi sa'yo pagaling mismo talaga. Sabi nga doon sa isang ads mo, coming from you? Oo. Na gutom na gutom yung mga tao. Yun naman pala gutom na gutom. O di sana pinakain nyo. Sana hindi nagnakaw si Sara Duterte saan? Sa OBP at sa DepEd. Kaso parehas kayo may issue. Si Sara nagnakaw ng nagnakaw. Yung pagkain sana ng mga taong nahihirapan ay yun yung binigay na lang. Ikaw naman, yung ginagastos mo ngayon sa kampanyahan, parang si Along lang. Si Along, kita nyo. At saka ito, iisa ang takbo. Si Along nagpa-concert sa Caloocan. Tingnan ninyo mga kababayan, para makahakot ng mga tao. Kasi kapag walang mga artista, walang tao sa meeting de avance niya. Mga kababayan, ang kita nyo, magkano bayad kay Bamboo at sa iba pang mga artist na nandoon? Milyon-milyon ho ang bayad. Ngayon, yung pera na yon, kanino ba galing? Sa gobyerno o sa bulsa nila? Whatever na lang. Pero ang rito malinaw, tanungin natin sila. Paano nyo ngayon babawiin yung milyon-milyon na ginagastos ninyo? Along, sagot! Paano ngayon babawiin yung mga milyon-milyon na ginastos nyo? Hindi kaya magnanakaw kayo? Di ba? Eto, tulad ni Manang Amy. Manang Amy, wala kang karapatan na wala kang karapatan na manghingi nang hindi mo namang ginagawa, nang pinagkakait mo naman. Gutom? Bakit yung kasama mo si Sara? Di ba dapat yung ninakaw niya binigay na lang sa mga mahihirap na tao? Ikaw din. Dapat yung ginagastos mo sa kampanya, itulong na lang natin, sasama pa ako sa iyo. 'Di ba? Wala man akong singdami ng pera mo, pero tandaan mo, kung ano yung nasa bulsa ko, ibibigay ko. 'di ba? Ganun dapat. Langya. Sige, tuloy. Ano yung pinaglalaban nitong
Marcos Duterte na itong mag-tandem. Pa sa hustisya, ginigipit ang hindi kaalyansa. Kita nyo mga kabag, ginigipit ang hindi kaalyansa. Pero ang ginipit no Duterte, mga mahihirap na Pilipino. Di po ba mga kababayan? Ginigipit ang hindi kaalyansa. Pero yung mga Duterte, hindi lang ginipit, kundi winakasan ang mga buhay na maliliit. Tama, mga kababayan? Kita nyo, itong mga banat nito, mga kababayan, kapag mahina-hina kayo, mauto kayo nito. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Alam mo, marami nagsasalita. Wala kang karapatang magsalita, Sara. Tandaan mo yan, wala kang karapatang magsalita kung nagnakaw ka rin naman. Sana kung wala kang issue. Kung masagot mo sana ng maayos yung mga aligasyon sa'yo, yung mga pinaparatang sa'yo, baka sakali pa maisip namin na pwede mo sabihin. Pero hanggat hindi mo nililiwanag, nililinaw sa isipan namin na aming karapatang malaman niyang kung anong totoong ginawa mo dyan sa mga pera na yan, ay hindi. Wala kang karapatang magsalita ng kahit na ano. Ano po, mga kababayan? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim. Opo, kulay itim talaga ang kulay ng pakikiramay namin sa mga inulila ng mga pinagpapatay ng tatay mo at ng ikaw din. Oy, nakakalimutan. Yata ni Sara, kasama siya sa ICC Mga kababayan, huwag niyo hong kakalimutan na itong si Sara ay kasama saan? Sa iwawarant ng ICC. Kita nyo mga kababayan ang kabaliktaran na ginagawa nila. Wala na akong alam itong mga ito kundi paglulukuhin tayo. Kaya mga kababayan sa mga kandidato na humaharap sa harapan ninyo, tandaan nyo, sipatin yung maigi, aralin yung maigi yung mga sinasabi ng mga yan dahil po sanay na sanay sila na manlinlang ng mga Pilipino para makuha lang yung gusto na boto galing sa inyo. Kita nyo mga kababayan ko, ang gagaling nila Thank you naman kay Kish. Kish ba to? Oo. Thank you naman po tuloy. Ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Itim, laban ng tama. Mga kababayan, yung itim daw laban ng tama. Kailan po naging tama? Ang laban ng itim. Ang itim ginagamit ng masasamang elemento yan. Pagka nagnakaw, nakamaskara, kulay itim. Si kamatayan, may karet, ang kapa, kulay itim. Ang kulay ng demonyo, kulay itim. Ang kulay ng mga maligno, kulay itim. Ang anino, kulay itim. Kaya pala, hindi na ako nagtataka dahil kampon sila ng ng kadiliman. 'Di ba? Dito na lang kayo sa akin. Kampon ng kulay puti. Kampon tayo ng kabutihan. Sa kanila itim. Mamili na lang kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan kung etong dalawa lang na ito ang magiging kalaban ko, tatakbo kaming mayor sa isang lugar, mga kababayan, ako mananalo Hindi mananalo tong dalawang to. Wag lang bibili ng boto. Salay, eto na. Boto, si Senator Amy. Itiman number 39. Ay, nako! Itiman ng number 39 daw. Bahala na kayo. Kita nyo yung pagkadesperado ni Amy Marcos. Ayun. Ito namang desperado ni Sara Duterte. So, anong ibig sabihin nun? Parehas po silang desperado. Ano sabi ni mga kababayan totoo to. Alam ko narinig nyo. Ano sabi ni Sara noon nakaraan? Hindi na ako, sabi sa Hong Kong ito sa Hong Kong sinabi, hindi na ako magi-endorso ng kandidato. Ayoko na maulit yung mabudol ako. Di ba mga kababayan? Tama mali. Sabi niya yon. Bakit ngayon? Bakit ngayon ini-endorso si Amy Marcos? Diba? Ito namang si Amy Marcos, mga kababayan, desperada rin ang gaga. Bakit Kita nyo naman. Kita nyo,
Pati yung nanay niya, ginagamit na ho. Ginagamit na ho, sino? Si Madam First Lady Imelda Marcos sa kampanyahan na hindi naman na dapat sinasama. Di po ba? Grabe, ilang taon na ho? 90 plus na ho si First Lady. Yan po ba si First Lady nakakasubaybay pa sa nangyayari? O, eto pang kagagahan ni Sara, ni Sara at ni Amy. Tignan ninyo. Tignan nyo ho, pansinin ninyo. Eto ho, isa pang kagagahan nila. Desperadong dalawa. Oh, pasok. Narito ko nangangampanya para kay Amy. Eto si Amy tumatakbo ng re-eleksyon sapagkat maganda naman. Ito mga kababayan, ito. Medyo lakihan ko po Ayan lakihan ko lang po para makita ninyo. Ito, sige. Pasok. Mga kababayan, narito ko nangangampanya para kay Amy. Eto si Amy tumatakbo ng re-eleksyon. Kita nyo mga kababayan, tanda-tanda na ni First Lady, dinadamay pa. Meron po ba kayo napansin sa kanya? Sa kagagahan netong si Amy tsaka ni Sara? Mga kababayan? Meron po ba kayo napansin? Tignan nyo, pinagsuot pa ng kulay green. Kundi ba naman talaga timangtong si Amy tsaka si Sara? Mga kababayan, kailan pa ho? Nagsuot si First Lady ng kulay berde sa kampanyahan. Lagi pong sinusuot nito kulay pula. Pero sa kadisperaduhan ni Sara at ni Amy, para masabi na si First Lady, kakampi nila. Mga kababayan, tingnan ninyo. Pinagsuot ng kulay berde. Ang tanong kasi, ganito. Si Madam First Lady po ba? First Lady Imelda Marcos. Ito po ba'y nasusubaybayan pa ho yung nangyayari saan? Sa usaping politika? Di po ba, mga kababayan? Hindi ho. Hindi na ho nakakasubaybay yan. Hindi na ho, wala na ho tiyaga yan. Abay, 90 plus na ho eh. Sa tingin po ninyo. Ngayon. Yan. Ginawa ni Manang Amy, pinagsuot ng kulay berde. Para linlangin ng mga Pilipino. Nasasabihin, ayan nga, nanay ko nga, si First Lady na nga ang nagsasabi, sumasang-ayon sa akin Walang ya. Sobrang desperado na ho ni Manang Amy. Bakit ho? Kasi mga kababayan, wala na ho sa top 12. Nandun na ho sa hulihan si Amy. Hindi ho. Totoo ho yan, mga kababayan. Totoo, hindi to AI. Sapagkat maganda naman ang kanyang record. Nadalo dahil sa mga Marcos loyalists. At hindi lang yon dahil sa kanyang mga project. First Lady, may walang galang, Si Manang Amy ho, ayaw na ho ng mga loyalista ito Opo. Madam First Lady, pasensya na po nire-respeto namin kayo, pero si Manang Amy ho, ayaw na ho ng loyalista. Baka humamaya pati sa inyo sumama loob ng mga loyalista. Hindi po ba mga kababayan? Alam nyo naman mga loyalista di po ba? Maraming mga yan. Maraming mga mga banat yan pagka ganyan. Di po ba? Ayan, grabe talaga pagka-desperado ni Amy. Sobrang desperado po. Pero nyo, pati 95 years old na si Madam Imelda ginagamit pa ho niya imbis na ho ngayon tanong ko ulit, yan ba'y alam ni Madam Imelda yung pinagsasabi niya o binagyan lang ng script? Mami, pakibasa. Kasi kailangan ko saan? Sa aking pagtakbo. At magsuot ka ng kulay na ganito, kulay berde. Nako, Diyos ko po. Di ba, mga kababayan? Nako, ibang klase. Tuloy. Bilang isang nanay na grandmother, hinihingi ko lahat ng sambayan ng Pilipino. Eto isang nanay ng bayan. Naku po man, Diyos ko po. Bakit mo ginagawa to, Manang Amy? Manang Amy naman. Naku.
Sabi ni Ai Chang, magsi 6,000 tayo pero 2,200 pa lang daw yung nagla-like. Di ba? Bakit ganun? Di ba? Hindi ho AI. Tuloy. Let us make sure, whoever you are, that we will have a mother to make sure that Madam First Lady, hindi nga ho nagpakananay, hindi nga ho naging nagpakakapatid eh. Tapos magiging magpakananay pa kaya sa atin, mga kababayan? Kayo po. Si Manang Aimee nga hindi naging nagpaka-ate eh. Di po ba? Hindi nga nagpaka-ate si Aimee. Magpakananay pa kaya sa mga Pilipino? Sige nga po mga kababayan, isipin nyo maigi yung sinabi ko. Hindi nga ho nagpaka-ate. Tapos gusto magpakananay. Naku po, ewan ko na. Sa totoo lang mga kababayan, desperado na talaga si Manang Aimee. Pati yung matanda na imbis na nagpapahinga, dinadamay. Wala hong pagkakaiba kay Sarah. Ano po, kita nyo naman yung matandang tatay na imbis na nagpapahinga sa bahay, dinamay. Tapos, sa pagkakadamay, ayan, hinuli, nakulong, pabiktim ang labas nila. Diba? Yung mga matatanda, baka naman wag nyo nang isama. Kapag kaho edad 80, wag nyo na akong isama. Panatiliin nyo na lang sa bahay o kaya pasamahan nyo sa mga bodyguard. Mag-travel. Kung saan-saan. Diba? Pasyal dito, pasyal doon. Diba? Garapal. Garapal talaga. Oo, sobrang garapal mo, Manang Aimee, no? Huwag kang pa-comment dyan. Ito si Aimee, sabi, mga kababayan. Ano sabi ni Aimee? Ito. Nasaan na yun? Nasaan na yung sinabi mo? Ayan, Yan, tinanong mo pa. Sobrang garapal mo. Tuloy. our motherland, the Philippines, will be intact and will forever be there. Naku! First Lady, hindi nga ho naging intact gawa ng anak nyong yan. Hindi ho naging intact yung mga Marcos loyalist. Hindi ho naging intact yung mga Pilipino dahil gawa ng mga yan. Kasama ho ng mga Duterte yan na magugulo. Sila ho yung nagpapagulo. Nagkakaroon ng mga dibisyon. Yung mga Pilipino, pagkakapangkat-pangkat ng mga Pilipino dahil sa kanila. Na imbis po tayo nagkakaisa. Na imbis na dapat ay mga kababayan, suportahan yung Pangulo. Ayan, anong ginagawa nila? Sira na sira dito, sira na sira doon. Grabe, di ba? Mga kababayan. Ito na lang, Wag natin tuloy yan at ayoko talagang wag na natin gamitin si First Lady. Hayaan na natin si Manang Aimee. Sa totoo lang, mahaba pa yung video na yan. Pero mga kababayan, wag na natin ituloy. Naaawa ako sa matanda eh. Ako ho mismo nasasaktan kapag siya mismo nagsasalita na nagmamakaawa para sa anak niyang si Manang. Di ba? Nagmamakaawa ko si First Lady para doon kay Manang. Kayo mga kababayan, ang tumingin. Eto, panoorin nyo itong kakampi netong si Manang Baba. Ranas ang bayan ng matinding pagsubok. Putik na yan, mukha na yan mga kababayan, mas malapad na yung panga at saka yung baba. Tingnan nyo pagmumukha ni Sarah. Yan ho ang yan ho ang mukha ng mukha ng masamang ugaling kapitbahay ninyo. Ayan ganyan ho ang itsura ng alin? Ng mukha ng kapitbahay ninyo na chismosa. At masama ugali. Ito na. Basa kang maigi basahin mo maigi script mo. Baka mamaya mamali-mali ka pa. Lagi ka na lang ganyan. Tagalog na nga, nahihirapan ka pa. I-memorya mo naman minsan. Hindi yung lahat na lang babasahin mo. Halatang-halatang hindi galing sa puso eh. Tuloy. Habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, ang Kwaresma ay lumalalim ang pagkawatak-watak, lagyan mo naman ng paghinto. Laknang pating naman yan eh. Akala tuloy, pati Kwaresma kasama sa pangungusap mo eh. Alam mo, kaya lumalala dahil sa inyo, kayo, nila Aimee, tatay mo, mga kapatid mo, mga vlogger ninyo. Kayong lahat ang may dahilan ng pagkakawatak-watak nito.
Ano po, mga kababayan, sila ho ang may ano may kasalanan ng pagkawatak-watak. Tapos ngayon mga kababayan, matapos nilang sirain, bastusin, 'di ba? Murahin si Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kababayan yung sinasabi ko, magpapa-victim. Di po ba? Yan. Tingnan niyo yung mukha niya, no? Kulang na lang mga kababayan, kamukha na ni Hanilet yan. Pag pinagtabi nyo, mukhang hindi naman pwedeng mag-ina, mga kababayan. Di ba? Mukhang magtiyahin. Di ba? Pag pinagtabi nyo si Sara at si Hanilet, na pangalawang asawa ni Digong, para silang magtiyahing dalawa. Tingnan nyo itsura. Yung bangas ng muka, iisa na. Kwadrado dito, kanto dito, kanto doon. Wala nang pagkakaiba ng muka. Puro kanto na lang. Tuloy. Paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob, at pagbabalik tanaw sa mga... Ano yung sinasabi na itong paghilom, pagbabalik loob? Magbabalik loob ka na ba? Sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Yun, baka pwede na. Di ba? Perfect square. Di ba? Ano pinagsasabi nito? Alam nyo, nadadaya lang kayo ng ng dialogo, ng pagkakabasa nitong mga kababayan ni Sara Duterte. Hirap na hirap pang sirigin yung kanyang binabasa. Sige nga. Pagbabalik loob kita nyo? ay paanyaya para sa panahon ng paghilom. Paanyaya daw para sa paghilom. Pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Naku, putik na yan. Parang, di ba hindi ka nga nagpapatawad? Di ba? Ano pinagsasabi mong paghilom at pagbabalik loob? Hindi ka nga marunong magpatawad? Sa bibig mo galing yan, Sara. At pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino. Pagbabalik tanaw sa pinapahalagan nating mga Pilipino tulad ng pagpako kay Kristo bilang ito ay simbolo ng pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan. Tama ba? Dapat ako na lang pinagsulat mo ng iyong speech. Sakit, pananampalataya, at pagkakaisa. Pagkakaisa, ninam? Ayan, pagkakaisa tayo, bagbagam. Hindi nga kayo nakikipag-isa kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa gobyerno, doon kayo makipagkaisa. Kaya tignan ninyo, mga kababayan, Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito. Sabihin mo sa tatay mo yan, Sabihin mo sa tatay mo yan, tanginamin mo. Yung tanginumin mo. Ano ba naman, Sarah? Repeat after me na lang. Di ba, mga kababayan? Ano ba yan? Ito, mga kababayan, yung walang mga karapatang magsalita ng mga ganyang salita, sila pa nagsasalita. I-apply nyo muna sa sarili ninyo yung mga sinasabi ninyo bago nyo i-deliver sa ibang tao, bago sabihin sa ibang tao, lalong-lalo na sa mamamayang Pilipino. Tuloy. At gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya. Kita mo, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, Banji Cruz, thank you naman. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, maniwala kayo sa akin. Wala sa puso yung sinasabi ni Sara Duterte. Nasa mata niya lang yan. Sa puso, sa isip, wala yan. Maniwala kayo. Sa mata niya lang yan. Sa isip, wala. Sa puso, wala. Sa mata lang. Tuloy. Nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Kita mo, nagsisilbi sa kapwa, nagsisilbi sa bayan. Ginawa nyo ba yan? Di ba ninakawan mo nga? Nakaw-nakaw dito. Nakaw-nakaw doon. Anong pagsisilbi yun? Pagsisilbi ba yun? Pag nanakaw mo dito? Eto pa, mga kababayan. Lagot ka. Lagot na ito. Sino? Si Sara Duterte. Bakit Umamin si Pebbles Talaquera sa isang live ng mga kasama natin na eto pala nagbabayad ng mga vlogger.
nag-aabot po ng mga sobre-sobre, dumadaan sa kanyang tauhan na yung tauhan ho nito na niligtas niya sa kaso ng droga. Kita mo, mga walang iya talaga itong mga Duterte na to. Yung tauhan ho nito na may kasong nahuli ang droga, nandyan yan. Siguro mga ilang taon na nakakaraan. Yan, niligtas niya, inabsuelto, mga kababayan. Eto ngayon, mga kababayan, eto ngayon. Umamin ho yung isang DDS vlogger na tumatanggap ng pera. Nakasobre. 15,000 daw po. Nako, mga kababayan. Gagamitin ho ngayon yung pahayag na yon para mapagtibay yung yung kaso nito sa impeachment trial, mga kababayan. Kaya eto, nako, yari na ito. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. Coming from you, sabi, magmanalig tayo, magkaisa tayo. Wala nga ho kayo sa pagkikipagkaisa. Ang gusto niyo yung magwatak-watak tayo. Kayo ho ang nag-umpisa. 15,000 daw, yan nga yun. Paul for heart. Kita nyo? Aminado ho, umamin. Paano ngayon yan? Tapos sasabihin nila tayo daw yung bayaran, mga kababayan. Tapos sila daw malilinis sila. Meron ngang umaamin. Ayan umamin ho. Na lahat po sila. Nakakahiya masabihin. Di ba? SAS, ano na? Ano ba yan? Ang cheap nyo 15-15 lang. Kung ganyan, 15-15 lang ho, mga kababayan, wag na. Tuloy. God save the Philippines. Pukin ng ina. God save the Philippines ang pinagsasabi mo. Na-save na nga ni Pangulo. Ano pang save ang gusto mo? Na-save na nga ni Pangulo sa tatay mo ang Pilipinas. Na-save na ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa tatay neto. Sa tatay neto. Ang Pilipinas, ang bansang ito. Anong pinagsasabi netong tang-inumin neto? Dapat hindi Diyos, mga kababayan. Di ba? Sige, tuloy. Pagbigyan na natin. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat Okay ninam, para sa Diyos, wala nga kayong Diyos. Di pa sa impyerno ka, magpipresidente, sabi mo nga. Bakit may pa-Diyos-Diyos ka pa? Mga kababayan, abay niloloko na kayo niya. Sabi niya noon, magiging presidente siya sa impyerno. Di ba? Bakit ngayon may pa-Diyos-Diyos na? Putik na yan, mga kababayan. Ito'y malaking panlilin lang. Syempre, mga DDS, paniwalang-paniwala dyan. Para daw sa bayan. Para sa Diyos, para sa bayan. Yung bayan nga, ninakawan mo, inanto. Ninakawan mo nga, di ba? Balik mo muna yung mga ninakaw mo bago ka magsalita. Jenny Ramos, maglalaglaga sila, totoo yan. Balik mo muna yung mga ninakaw mo bago ka magsalita na para sa Diyos, gusto mo maging presidente ng impyerno. Para sa bayan, ninanakawan mo ito. Ano ka? Sara? Abay, luka-luka ka na. Ibang klase. Ibang klase pagkaluka-luka na ito. Mga kababayan. Bahala kayo dyan. pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino na binawasan ng tatay mo. Sabi dito, mga kababayan, isa-isayin natin Ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino na binawasan ng tatay nito, imbis na kumpleto yung pamilya na namumuhay ng payapa at masaya, pinatay yung tatay, pinatay yung nanay, pinatay yung anak, pinatay yung kapatid, pinatay yung magulang. Putik na yan. Para sa pamilyang Pilipino na sinasabi mo, anak ng pating. Kita nyo yung itsura, mga kababayan? Ganyan ho ang itsura ng masamang tao. Bahala na kayo. Pag tinignan nyo sa mata ang isang tao, alam nyo kagad na masamang tao yan. Bakit ho? Pag ganito yan. Titigan nyo hong maigi. Diba? Kulang na lang ho. Kulang na lang ho sungay Di ba? Tama po ba, mga kababayan?
Oh. Yan mga kababayan, bahala na kayo dyan, humusga. Sa ano? Kamukha nga ni Hanilet, ano ba? Sa susunod dyan malamang sila-sila na mag-away dyan. Di ba? So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Opo, sa ating talakay ngayong umaga, kita-kita po tayo mamaya kung kakayanin pa. Opo, dahil ako'y mag-iimpake pa. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, totoo yun. Ipagdasal natin ang ating bansa, totoo yun. At syempre, mga kababayan, magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, isang like naman. Thank you po. Our beloved Boss Mike Cervera.